maiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Karina nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Ilang lugar sa Luzon patuloy na uulanin dahil sa southwest monsoon. Clearing operation sa Marikina City, Camanava, Bulacan at iba pang mga lugar na binaha kahapon sinimula na. Ilang mga residente sa Barangay Bagong Silang sa Quezon City nasa mga evacuation center pa rin. DSWD patuloy na nagsasagawa ng relief operation sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Karina at Habagat. At diwa ng pagbabayanihan muling namayani sa mga Pilipino sa gitna ng kalamidad na naranasan. Ilang mga na-trap sa baha, tinulungan ng UNTV News and Rescue. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 25, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina. Ayon sa report ng Pag-asa, 6:20 a.m. nang makalabas ng PAR ang bagyo at tinatahak ang northern portion ng Taiwan. Gayunman, asahan pa rin na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw kasama na ang Northern, Central at Calabarzon regions pati na ang Metro Manila bunsod ng pag-iral ng habagat. Kaugnay nito, naglabas ng heavy rainfall warning ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa ilang mga lugar ngayong araw kabilang na ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, La Union, Pangasinan, gayon din sa Nueva Ecija at Bulacan. Pinapayuhan pa rin ang mga residente na mag-ingat dahil sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agad na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang malaman ang naging pagtugo ng gobyerno sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Pinatitiyak ni PBBM ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya lalo na sa lugar na malalayo at mahirap puntahan. Narito ang report ni Nel Maribuhok. We work with the OCD together. You can so that you can again focus your attention on those areas that we will have to service that are presently isolated. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga isolated area o mga lugar na mahirap na puntahan sa ngayon dahil sa mga pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Emilio Aguinaldo sa Quezon City kahapon. Ayon kay PBBM, mahalaga na agad rin silang mabigyan ng tulong lalo na ng makakain. Importante yun kasi yung mga yan hindi na kumain na ng ilang araw. So as soon as possible, dapat naka-ready na yung ipapasok natin. Because we know that they are the priority and critical ang situation nila. Of course, those we are providing assistance to outside of the evacuation centers. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang nakapreposition ng mga relief goods at may nakahandang standby funds para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Mr. President, currently we have a total of around more than 1 million FFPs and other food items and non-food items with a total standby funds plus standby funds of 2.6 billion. Ipinaalala naman ng Pangulo na bago magpakawala ng tubig sa mga dam ay dapat na ilipat na sa mga evacuation center ang mga maapektuhang residente. Have they opened it already? Mahal na Pangulo, yung Ipo and Bingan Dam ay nag-open na po. Pero 5 a.m. po kanina ay nag-abiso po ang sa mga regional. Sa mga areas na aabutan. And but nabisuhan lang o napadala natin ng tulong na para pag-evacuate?
That's what we need to do kasi just being warned is not enough. They have to be moved to a safer place, at least hanggang bumaba ang tubig. Ipapaubayan naman ni PBBM sa mga local government unit o LGU ang pagdedeklara ng state of calamity. Dagdag ni PBBM, handa naman siya na magdeklara ng nationwide state of calamity kung kinakailangan na. Usually, ang state of calamity is the LGU executive. Okay, all right. Pag regional, it's because nasa sabay-sabay. Pagiging calamity sa, pagka 3 regions ang involved, then already the national has come in. Okay. That's a national calamity already. Wala na kaming choice to pasok ng national. But it's up to the local communities to decide because they know best. They know best what they need. Kapag naideklara ang state of calamity, magagamit ng mga LGU ang kanilang calamity funds sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Agad na isinailalim ang buong Metro Manila sa state of calamity matapos magpulong kahapon ang Metro Manila Council. Ia-assess naman ang damage ng bagyo at habagat sa Kalakhang, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Matapos ang ginawang pagpupulong ng Metro Manila Council sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government at Metro Manila Development Authority kahapon, agad isinailalim ang buong Metro Manila sa state of calamity. 12 sa 17 syudad sa Maynila na dumalo sa pagpupulong ang pumayag sa panukalang deklarasyon. Samantala, hindi naman nakadalo ang 5 syudad. There's a motion to declare Metro Manila in a state of calamity by Mayor Francis Zamora and by Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Hindi naman nakadalo sa meeting ang mga alkalde ng Malabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Parañaque dahil sa abala sila sa pag-aasikaso sa mga binaha sa kanilang mga lugar. Pero ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, hindi ibig sabihin nito ay hindi sila sang-ayon sa deklarasyon. Obviously, it's Malabon na medyo may problema. Of course, Marikina, si Mayor, may problema. Valenzuela, malaki din ang problema. Now, of course, affected din ang Las Piñas and Parañaque. I'm sure makikiisa sila rito. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, magagamit na ng mga LGU sa Metro Manila ang kani-kanyang mga calamity fund para mapabilis ang pagtugon sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha. Isa sa pinakamalubhang apektado ng baha ang Quezon City na mayroong halos 22,000 individual o katumbas ng 7,231 families na inilikas sa mga evacuation center. Mayroon ding 30 kalsada sa Quezon City ang naapektuhan ng pagbaha. 80 mula sa 142 barangay ang lubog na sa tubig baha. So meron po kaming mga evacuation centers talaga, pero napuno na po ang mga ito. Kaya napilitan na po kami gamitin ang mga simbahan, ang mga covered courts, ang mga barangay hall, ang mga evacuation center na gamit na po natin. Nag-request rin ng Quezon City ng tulong sa DSWD para sa relief operation sa mga evacuation center at karagdagang rescue boat. 80% naman ang nabotas ang apektado ng pagbaha. May mga lugar daw na lampas tao na ang baha. Bago pa manalasa ang bagyo, nasira ang kanilang floodway nang mabangga ito ng isang barge, kaya hindi agad makalabas ang tubig baha. May ilang syudad naman na hindi masyadong naapektuhan ng pagbaha, pero willing daw silang tumulong sa ibang syudad gaya ng Makati. Ito kasi po ang nakikita kong problema ngayon, no? Marami tayong evacuees. Probably from Marikina, from Manava, nakita ni Mayor Joy 22. Siguro magtulungan na lang tayo just in case hindi kayanin ng LGU evacuation. I could task MMDA right now na tignan yung ibang optional sites na po pwede at makisuyo sa ibang LGU hindi masyadong affected, yung mga neighboring. Magtulungan na lang po dahil I could just imagine kung dumiretso ito kung saan tayo maglalagay ng tao.
Bukod sa Metro Manila, nauna nang isinailalim ang ilan pang lugar sa bansa sa state of calamity. Kabilang dito ang bayan ng Pinamalayan Oriental Mindoro, Cabacan Cotabato, Pikit Cotabato at isa pang bayan sa Abad Santos, Davao Occidental. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong residente ang napilitang lumikas dahil sa pagdaas ng ilog sa San Mateo Batasan Bridge. Ang iba sa kanila mga nakatira malapit sa tulay. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licod. Ilang libong individual ang napilitang lumikas sa San Mateo Rizal dahil sa pagtaas ng water level sa San Mateo Batasan Bridge. Bagaman pababa ang antas ng tubig, as of 7:30 p.m. July 24, nananatiling nasa critical ang water level sa ilog sa San Mateo Batasan Bridge na aabot ng 22.82 meters. Kabilang sa mga napilitang lumikas ang mga nakatira malapit sa tulay. Panawagan nila sa pamahalaan ay ayuda dahil halos wala nang naisalba sa kanilang mga gamit at lubog na sa baha ang kanilang mga bahay. Sana po, makita nila yung kalagayan namin at mabigyan kami kahit konting tulong lang po. Sana po matulungan po kami kahit po man lang sana po sa pagkain ngayong araw na to. Ano na po yung bahay doon. Puno na rin po. Yung ano po, sana tulong po sa ano po ng bahay. Patuloy naman ang ginagawang rescue at relief operations ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha. Samantala, ilang kalsada rin ng San Mateo Rizal kahapon ang hindi nadaanan ng light vehicles dahil lubog sa tubig baha. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang clearing operation sa lungsod ng Marikina matapos na humupa ang baha sa lungsod. Sa ngayon ay nag-uumpisa ng magsiuwian ang mga residenteng nagsilikas upang linisin ang kanilang mga bahay na pinasok ng tubig kahapon. At mula sa Marikina City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano na ang latest sa sitwasyon dyan sa Marikina? Ella, sa ngayon nga, yung mga residente na nag-evacuate kahapon, na nagpunta sa mga evacuation center, ay nagsisiuwian na o nagbabalikan na dun sa kanilang mga tahanan. Kagaya na lang dito sa kinatatayuan natin ngayon sa Barangay Tumana, kung saan isa ito dun sa mga barangay sa Marikina na nalubog sa baha kahapon. Itong nasa aking likuran, yan yung mga residente na nagbabalikan na dun sa kanilang mga tahanan para maglinis ng kanilang mga bahay. Batay sa ulat ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa halos 30,000 ang mga naging evacuee kahapon. Halos kahalintulad na rin ito ng bilang ng mga evacuee noong nanalasa ang bagyong Ulysses noong 2020. Yung mga residenteng hindi na nakapasok sa mga classroom sa evacuation center sa H. Bautista Elementary School kahapon ay pinadalhan ng LGU ng mga modular tent. Yung mga residente naman na totally na-wash out yung mga gamit nila sa loob ng kanilang mga bahay ay mag-i-stay daw muna sa mga evacuation site habang yung iba nilang mga kamag-anak ay magtatanggal ng mga putik sa kanilang mga bahay. Ayon sa mga residente ng Barangay Tumana, kahit may second floor na ang kanilang mga bahay ay inabot pa rin kahapon ng mataas na tubig. Sa ngayon, ongoing ang clearing operations dito ng lungsod na pamahalaan, pati na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nagkalat yung mga basura sa riverbanks, sa mga kalsada at sa mga creek. Yung ibang mga residente na may mga appliances na nasira, ibebenta na lang nila sa junk shop. Ayon sa CDRRMO, wala namang napaulat na casualty o nawawala sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Lubhang naapektuhan ng baha kahapon sa Marikina City ang mga barangay ng Santo Niño, Malanday, Nangka at Barangay Tumana. At Ella, kaninang bandang alas 11 ng umaga, nasa 15.2 meters na lang yung level ng tubig sa Marikina River
Mula yan doon sa 20.7 na pinakamataas na naitala kahapon. At sa ngayon patuloy na bumababa na yung tubig sa Marikina River. At dito sa may area nga ng Tumana, nagbabalikan na yung mga residente. Dito sa Marikina, nakakaranas na tayo ng sikat ng araw pero nagkakaroon pa rin ng pag-ambon. At may pakita lang natin, no, dito sa gilid ko, merong mga tambak ng basura, kagaya nitong nasa gilid. Yung kahabaan ng Tumana, sa Barangay Tumana, halos ganito ngayon yung itsura, pati yung ibang mga lugar sa Marikina City, dahil nga yung mga area na nalubog sa baha ay nililinisan ng mga residente yung kanilang mga bahay, habang yung LGU naman, tinatanggal yung mga putik sa kalsada. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Marikina City. Balik sa'yo, Ella. JP, kumusta naman ang linya ng komunikasyon at supply ng tubig dahil kailangan nila ng tubig para panlinis doon sa mga nabaha? So far, Ella, dun sa supply ng tubig, nakita naman natin na merong mga nagagamit na tubig yung mga residente dito na panlinis. Yung sa linya naman ng komunikasyon, may mga area na nakita natin lalo na dun sa mga evacuation site na medyo siksikan, medyo humihina yung signal. Pero so far hindi naman nawawala. Meron lang area na mahina pero nakaka-connect pa rin naman. Pero may area din dito sa Marikina na malakas pa rin naman yung linya ng komunikasyon kahit anong network yung gamit na dito sa Marikina City. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Ilang lugar sa Malabon City ang nakararanas pa rin ng pagbaha. Sa Barangay Concepcion sa Malabon, halos hanggang tuhod pa rin ang baha sa lugar. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ay napilitang maglakad sa baha. Maging ang mga maliliit na negosyo at ilang establisimento ay apektado ang operasyon dahil sa baha. Nagsimula na rin ang clearing operations sa bahagi ng MacArthur Highway, partikular na sa Marulas, Valenzuela City. Mapapansin ang makapal na putik sa kalsada na iniwan ng pagbaha sa lugar. Nagsimula ng humupa ang baha sa ilang barangay sa bayan ng Marilao at May Kawayan sa Bulacan. Tumambad naman ang tambak na mga basura na naipon sa kalsada at mga bahay, bukod pa ang makapal na putik na iniwan ng baha. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bulacan? Meron pa bang mga lugar na lubog pa rin sa baha? Ella, tama ka, sa MacArthur Highway, sa parting Malolos Crossing at maging sa Balagtas area hanggang doon sa Palengke ay lubog pa rin sa baha. Pero yung mga bahay din sa mga lugar naman sa Balagtas at maging sa bayan din ng Agunoy at dito rin sa Kalumpit ay nanatili pa rin lubog sa baha. Matapos lumubog sa lagpas taong tubig baha at umabot ng hanggang bubong ang bahay sa mga baha sa bahay sa ilang barangay sa bayan ng Marilao at May Kawayan, Bulacan kahapon. Kanina umaga ay humupa na rin ang tubig baha sa ilang barangay sa kahabaan ng Villarica Road sa Marilao, Bulacan. Nag-iwan naman ito ng tambak na basura, sirang mga gamit at mga appliances, kasama pang mga putik sa loob at labas ng mga bahay ng mga apektadong residente sa mga barangay. Ayon sa ilang residente, aminado silang nahirapan sila sa paglilinis dahil sa dumi ng iniwang baha at putik. Ayon kay Mark Guillermo, head ng Municipal Rescue ng Marilao, bagamat nagsagawa na ng mga residente ng clearing operation, hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad na tumaas pa rin ang tubig baha sa mga ilog sa ilang barangay dahil sa naranasan pa rin habagat. Sa ngayon ay hindi muna nila pinauwi ang nasa 300 pamilya o 800 evacuees mula sa evacuation center sa pangambang bumahang muli sa Marilao. Yung ongoing sa hearing, itong major thoroughfare natin, kahabaan ng Villarica Road, mula Loma, Prensa 1 and 2, Santa Rosa 1 and 2, Lambaking, Matubig, and Tagilog. Yung
yung ating 16 na barangay, yung 14 po na yan may mga evacuees. Abiso kami na wag muna kasi hindi namin masigurado, sir, medyo nag-uulat-ulat pa ngayon. Baka mamaya, kasi kahapon talagang gulat kami lahat sobrang bilis ng pagtaas Bukod sa Marilao, kanina rin ay humupa na rin ang baha sa ilang barangay naman sa May Kawayan, sa lugar din ng Rosing at marami din ang mga basura at putik na nahapot sa mga bahay. Batay naman sa record ng Bulacan PTRMC, umabot sa 10 bayan sa Bulacan ang kasalukuyan pa rin na nakararanas ng mga pagbaha sa ngayon, naabot ng hanggang bewang at tuhod, lalo na sa parting Tantiptip, Bulacan at Barangay Wawa, sa Panginay, sa Malolos, sa Panginay, sa Balagtas. Habang sa 2,000 na individual ang naitala ng PRMC Bulacan na mga sinikas at nasa 500 din na kabuuang pamilya ang mga nasa evacuation center sa probinsya ng Bulacan. Sa ngayon nga ay, kung makikita mo, dito sa aking likuran, particular dito sa lugar ng Kalumpit, ay dito sa Imba Oeste, ay barangay sa Imba Oeste, Kalumpit ay natilipan din itong may portion na baha. Kung doon sa lugar naman ng sa lugar sa Northville 9 ay baha hanggang bewang pa rin sa ngayon dito sa parting Kalumpit at maging sa Hagunoy, ito nga ay yung binabantayan din ng Municipal Rescue ng Hagunoy, yung pagtaas ng tubig sa ilog sa Kalumpit at maging sa Hagunoy, Bulacan dahil nga sa naging pagpapakawala din ng tubig ng Ipo at Tustus Dam kahapon. At yung munting latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Kela? Medyo mataas nga yung baha dyan. Wala naman bang naitatalang nagkaroon ng sakit na leptospirosis? Ngayon ay kukuha tayo ng update sa Bulacan Public Health Office pero wala pa namang naiulat at wala naman din naitala na casualty o nasugatan din dito sa Bulacan at kumbaga tuloy-tuloy pa rin naman yung ginagawang monitoring din doon sa mga maaaring magkasakit sa paglusong sa tubig pa. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Hindi pa rin nakakaalis sa Batanes ang ilang mga turista na na-stranded doon bunsod ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Samantala, ilang kalsada naman sa Cordillera ang hindi pa rin nadadaanan dahil sa mga landslide. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, ano na yung update sa mga lugar dyan sa Northern Luzon na naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat? Yes, aga sa bandang Batanes Province, ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head na si Roldan S. Dicul, sa ngayon ay pansamantalang namamalagi ang mga turista at pasahero sa mga hotels na kanilang tinutuluyan. Bigong makalabas sa probinsya ng Batanes ang nasa 118 na mga pasahero at turista matapos makansela ng operasyon at flights sa paliparan sa lugar dahil sa banta ng bagyong Karina. Tinitiyak naman nila na anumang kailangang serbisyo ng mga turista at pasaherong na stranded sa kanilang lugar ay kanilang maibibigay. Siniguro din nito na mananatiling sapat ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa lugar katulad ng pagkain at produktong petrolyo na siyang kailangan upang mapanatili ang linya ng kuryente. Sa La Union naman, nagsagawa ng forced evacuation sa 5 pamilya na katumbas ng 17 individual sa Sitio Vietnam, Santa Fe, Ago o La Union kaninang alas 9 ng umaga dahil sa pagtaas ng tubig baha sa lugar. Tulong-tulong ang mga barangay officials na mailikas ang 5 pamilya. Ayon sa mga barangay official, kasama sa mga inilikas ang person with disability at may isang cancer patient. Nabigyan na rin ng tulong ang mga naturang pamilya na naapektuhan ng bagyo. Samantala, nananatiling sarado ang ilang mga pangunahing kalsada sa Cordillera Administrative Region dahil sa mga naitalang landslide at rockslide bunsod pa rin ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan. Not passable ang Cannon Road dahil sa patuloy na aktibong pagguho ng lupa at malalaking bato sa lugar. May naitala na rin na mga bahay na mga residente na natabunan dahil sa pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan sa ngayon ang Itogon Dalupirit, City Limit Santo Tomas Road, Congress
Andres Acop Cusalan Road, Baguio Bontoc Road at Governor Badu Dangwa National Road dahil sa soil collapse. Sa Abra naman, sarado ang kalsada sa Abra Kalinga Road dahil sa soil collapse at ang Abra Ilocos Norte Road dahil naman sa soil collapse at mud flow. Sa Ilocos Sur, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang municipal at kanilang mga barangay counterparts ay patuloy na nagsasagawa ng disaster operations bilang tugon sa masamang epekto ng Bagyong Karina at ng Habagat. Kinokolekta at binivalidate na ngayon ng mga concerned offices ang mga ulat ng mga pinsala, lalo na sa agrikultura at infrastruktura, habang patuloy ang isinasagawang clearing operations sa mga natumbang mga puno sa mga kalsada, pagguho ng lupa at clearing operations sa kanilang mga waterways. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nananatili pa rin sa evacuation sites ang ilang daang pamilya sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Isa ito sa mga barangay na pinaka-naapektuhan ng matinding buhos ng ulan at pagbaha, bunsod ng Habagat at Bagyong Karina. Mula sa Bagong Silangan sa Quezon City, makibalita tayo kay Rosalie Cods live. Rosalie, kumusta na ang sitwasyon ng mga evacuees dyan? Ella, as of 9:25 a.m., bumibilang sa 2,185 na mga pamilya o katumbas ng 8,740 na individuals yung nanunuluyan sa evacuation center sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Yung iba sa kanilang mga miyembro ng pamilya bumabalik na, yung iba lang sa kanilang mga tahanan upang maglinis at magpatuyo ng kanilang mga gamit. Sa evacuation center, merong relief packs, hygiene kits at hot meals. Mayroon ding doktor na nakaantabay para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. May inabutan pa tayo ritong mamahagi ng prophylaxis para sa leptospirosis para sa mga lumusong sa baha. Ilang lugar sa Barangay Bagong Silangan ang lagpas tao ang baha kahapon gaya sa Sitio Veterans Area 6, Jubilee, Tumana at Greenland at Tagumpay. Ella, andito tayo ngayon sa Tumana, isa sa mga naapektuhang lugar dito sa Barangay Bagong Silangan. At makikita niyo sa aking likuran, andyan yung soko, yung punerarya at tauhan ng pulisya dahil natagpuan na yung nabi ng isang construction worker na nawawala kahapon ng tumalon sa ilog mula dyan sa Area 6 Sitio Veterans at dito na natagpuan sa Barangay Tumana. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Samantala, hindi pa rin nakakauwi sa kani-kanilang mga bahay ang ilang mga residente sa Maynila at kasalukuyan pa rin nasa Delpan Evacuation Center. Kasalukuyan namang nagsasagawa doon ang relief operations ang Social Welfare Department ng Manila, LGU, para sa pangangailangan ng mga evacuee. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, may mga lugar pa rin ba dyan sa Maynila ang baha pa rin sa ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan ng mga evacuee? Ikot kanina wala na tayong masyadong nakikitang karamihan kasi kahapon ay mayroon talagang binabaha ng mga lugar at non-passable nga yung karamihan. Pero kanina ay lahat ng mga kalye dito sa Maynila ay passable na at nakita kasi natin na aga pagdaan natin bandang alas 9 dyan sa Laguslidad. Malapit lang yan sa City Hall ay hindi pa passable. Pero sa ngayon, as of the moment, batay sa ulat sa atin, ay pwede na itong daanan ng mga motorista. At sa ngayon nga, dito tayo sa Delpan Evacuation Center. Ito yung pinakamalaking evacuation center dito sa Maynila kung saan pansamantalang nanunuluyan ngayon ang nasa mahigit 400 mga pamilya. Nasa 4,400 pamilya o katumbas ng mahigit 20,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center dito sa lungsod ng Maynila. 41 evacuation centers ang nandirito sa lungsod. Ang pinakamarami nga dito, pinakamalaki nga aga ay ito ngayong aming kinaroroonan, ang Delpan Evacuation Center. Galing itong mga nandirito sa Isla Puting Bato o itong Barangay 20 sa Tondo. Kanina ay nakita natin aga na namimigay na rin ng food boxes ang Manila Social Welfare Department o MDSW
sa mga evacuation center dito sa Maynila. Ang laman noong mga food boxes ay bigas, mayroon ding dilata at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuee. Bukod dito sa food boxes, may mga pagkain din naman aga na ipinamimigay para sa ating mga kababayang evacuee tulad ng para sa almusal, tanghalian at mayroon din sa hapunan. Mayroon ding mga taga Manila Health Department para magbigay naman ng medical attention doon sa mga kababayan natin kailangan ng mabigyan ng mga gamot. Lalo na marami nga dito sa mga nandirito ay lumusong sa baha kaya kailangan din silang mabigyan ng gamot lalo na panlaban sa leptospirosis. Mayroon ding mga bata kasing nakakaranas nga ng ubo dahil naman sa panahon. Pero ayon sa MDSW aga, kailangan pa rin ng ating mga kababayan dito ng mga pagkain, tubig na may inom, hygiene kits, banig, kumot at iba pang mga gamit dito sa evacuation center. Samantala yung mga residente naman na nasisira yung kanilang tahanan ay hindi pa sila maaaring umuwi. Pero yung mga humupa naman ayon nga sa pamahalaang lungsod ng Maynila aga ay maaari nang umuwi yung ating mga kababayan dito na basta masiguro lang naligtas sila yung kanilang mga kabahayan ay wala nang baha. Pero yung mga talagang totally damaged ay inaasahan nating mananatili pa sila sa mga evacuation center ng ilang araw. Nagkaloob na rin ang pamahalaang lungsod ng financial assistance para kahit papaano ay mayroong panibagong panimula yung ating mga kababayan, lalo na pambili ng mga yero o kaya ng mga kahoy, at least makapagtayo sila uli ng kanilang mga tahanan. At nakita din natin kanina aga, bumisita dito si Senator Amy Marcos at mayroon siyang isang truck na namimigay din ng Nutriban yung ang mambabatas, at mula dito sa Delpan, alam natin mag-iikot pa siya sa iba't ibang mga lugar dito sa Maynila. So far sa ngayon, yan muna ang ating sitwasyon na nakikita dito. Marami pa yung nandirito. Kaya nga nang nabanggit natin, ito kasi yung pinakamalaking evacuation center. So sa ngayon, maulit lang natin aga, kailangan ng ating mga kababayan ng karagdagang mga pagkain, ng mahigaan, ng mga hygiene kits. So, yung mga Maraming salamat, Dante Amento. Tuloy-tuloy ang pagdadala ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kababayan nating apektado ng habagat at bagyong Karina. Bukod pa rito, nakaalalay rin ang mga lokal na pamahalaan para sa iba pang pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano-anong mga lugar na ang napadalhan ng tulong ng DSWD? Ella, matapos nga yung malakas na mga pag-ulan kahapon na mahagi na ng relief items, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga rehiyon ng NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol. Ang DSWD Field Office 3 Central Luzon ay namahagi na ng 1,000 family food packs, 500 sleeping kits, 500 family kits, 1,000 pieces na mga 6-liter bottled water at 500 hygiene kits sa mga apektadong pamilya sa bayan ng Malhacan, Maykawayan, Bulacan ngayong araw. Samantala, naghatid na rin ng family food packs at sleeping kits ang DSWD Field Office Mimaropa para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at Super Typhoon Karina sa mga bayan ng Odjongan at San Andres, Lombron. Kasalukuyan din na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa validation at assessment sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng family food packs mula sa DSWD para sa mga kababayan naman natin sa Pampanga. Bukod dito ay ang DSWD Field Office 4A Calabarzon ay namahagi na rin ng 1,600 boxes ng family food packs sa munisipalidad ng Rosario at Cavite City, Cavite Province. Sa huling datos nga ng ahensya, alas 10 na kahapon umabot na sa 306
100,000 family food packs ang preposition sa mga DSWD field offices. Gayon din ang na-release sa mga local government units at yung mga ongoing ng mga dinideliver or yung mga for pick-up na ng mga local government units. Ngayon, Ella, patuloy yung DSWD sa pagtugon sa mga relief augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang lugar para nga ito sa mga kababayan nating naapektuhan ng habagat at Super Typhoon Karina. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Bukod sa mga residente na natrap sa kanilang mga bahay, kasama rin sa mga sinagip ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga alagang aso at pusa. Isa-isang kinarga ng mga rescuer ang mga hayop at saka isinakay sa rubber boat, habang ang iba naman ay inilagay sa timba at saka kasamang dinala sa evacuation centers. Sa isa pang larawan na nakunan sa Malabon, isang aso rin ang nasagip matapos na maiwan at matrap sa gilid ng isang bahay. Mabuti na lamang at agad na nakarating sa BFP Malabon ang kalagayan ng aso, kaya naman nasagip ng mga rescuer. Muling pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situational briefing kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kung saan tinalakay ang update sa sitwasyon ng mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Karina at habagat. Mula sa Navotas City, kumuha tayo ng update kay Nel Maribohok live. Nel, may bago bang direktiba na ibinaba ang Pangulo para doon sa mga kababayan natin na lubhang naapektuhan itong kalamidad? Yes, aga nais na matukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na mga binaha kung sila ba ay nasa rescue o relief phase pa lamang. Ito ay upang malaman ng national government kung anong klaseng tulong ang dapat na ibigay sa mga lugar na naapektuhan ng patuloy na mga pag-ulan. Ito ang isa sa mga sentro ng situational briefing ni Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga kasama ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Nagbigay din ng direktiba ang Pangulo sa Department of Health na maglagay ng mga medical team sa bawat evacuation center. Ayon naman kay Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, naka-preposition na ang assets ng ahensya sa mga rehiyon na naapektuhan ng pagbaha kung saan nakahanda na para sa clearing operations. Iniulat naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang ginagawang hakbang ng mga alkalde ng Metro Manila upang matulungan ang mga pamilya na apektuhan ng kalamidad. Samantala, bumisita naman si PBBM sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila na mga binaha. Unang pinuntahan ng Pangulo itong command center dito sa Valenzuela City. At matapos ito ay dumiretso ang Pangulo dito sa Barangay Malanday Evacuation Center dito pa rin sa Valenzuela. At inaabangan na lang natin ang pagdating naman ni Pangulong Marcos dito sa isa sa mga evacuation center dito sa Tansa, Navotas City, kung saan naasahan na pangungunahan naman ng Pangulo ang pamimigay ng relief goods para sa mga residente dito sa lugar, kung saan mapapansin natin dito sa Navotas na karamihan pa rin dito sa mga lugar dito ay mataas pa rin yung baha. Hanggang tuhod ang baha pa rin dito sa ilang lugar dito sa Navotas at maging dito sa Malabon. Yan muna ang ating update sa Chicago. Maraming salamat, Nel Maribohok. 14 na tao ang patay habang 2 ang naitalang sugatan bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karina at habagat base sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Para sa detalye, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, sa mga lugar na itala ng NDRRMC itong mga casualty? Sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ang may at Bagyong Karina. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sumunod na nakapagtala sa pinakamaraming nasawi ay ang Region 9. 2 naman ang naiulat sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, habang tig-isa sa Region 10, Region 11 at National Capital Region o NCR.
Kinukumpirma pa ng ahensya ang detalye ng 5 napaulat na nasawi sa Calabarzon at 1 sa Guam. Inaalam pa rin ang napaulat na 2 nasugatan sa Region 10 at 1 nawawalang individual sa Calabarzon at Region 10. Paliwanag ng NDRRMC, ang mga ulat na ito ay mula sa pinagsamang situational report ng ahensya mula pa nang magsimula ang southwest monsoon o habagat at bagyong Butchoy noong July 19. Kasama na rin rito ang pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Karina. Halos 50 naman ang mga kalsada at 8 tulayan hindi pa rin matadaanan kung saan karamihan dyan ay nasa Mindanao, habang halos 30 lugar ang wala pa rin kuryente. Yan muna ang latest. Balik kayo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. May inaalok na calamity loan ang Social Security System para sa lahat ng kanilang mga miyembro na sinalanta ng bagyong Karina. Ayon sa SSS, sakop nito ang mga taga-National Capital Region at iba pang mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, ang mga miyembro na lubhang naapektuhan ng kalamidad ay maaari makapag-loan ng katumbas sa 1 buwan na sweldo o halagang aabot sa 20,000 pesos. Upang mag-qualify sa Calamity Loan Program ng SSS, kinakailangan na mayroong hindi bababa sa 36 monthly contributions ang miyembro, kung saan 6 sa mga ito ay dapat na naihulog sa loob ng nakalipas na 1 taon. Naninirahan sa lugar na isinailalim sa state of calamity at hindi bababa sa 65 years old. Kinakailangan rin na walang final benefit claim gaya ng permanent total disability o retirement at walang outstanding restructured loan o calamity loan. Ang mga interesadong mag-avail ng calamity loan ay pwedeng makipag-ugnayan sa website ng SSS. Pinapaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer patungkol sa mga alituntunin sa pagsususpinde ng trabaho dahil sa masamang panahon. Ayon sa Labor Advisory 17 na ipinost ng kagawaran, nakasaad ang gabay para sa mga employer at manggagawa sa panuntunan ng pasahod tuwing nagsususpinde ng trabaho dahil sa masamang panahon. Ang mga empleyado na nag-report sa trabaho ng hindi bababa sa 6 na oras ay may karapatan sa buong sweldo, habang ang wala pang 6 na oras na nagtrabaho ay may karapatan lamang sa proporsyonal na halaga ng regular na sahod. Nakasaad din sa advisory na maaaring magbigay ang mga employer ng karagdagang insentibo o benepisyo sa mga empleyado na papasok sa trabaho kahit na masama ang panahon. Iniulat ng Department of Education na nasa tinatayang 308.5 milyong piso na ang pinsala sa infrastruktura sa mga paaralan dahil sa epekto ng bagyong Karina at habagat. Partikular na napinsala ang mga infrastruktura sa Cordillera at Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas. Samantala, nasa 21 paaralan umano ang ginagamit bilang evacuation center sa Metro Manila at Calabarzon. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kanseladong flight sa Bicol kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity sa National Capital Region dahil sa matinding pinsala na idinulot ng bagyo at habagat. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ilang flights ba sa Bicol ang kanselado pa rin hanggang sa ngayon? Mula kaninang alas 3 ng madaling araw, nasa 12 biyahe ng eroplano na ang kinansela sa 4 na paliparan dito sa Bicol Region. Ito'y matapos nga na magdeklara ng state of calamity sa National Capital Region, bunsod ng epekto ng habagat at ng bagyong Karina nitong mga nakaraang araw. Kabilang sa mga nakansilang biyahe ay 6 na biyahe ng Cebu Pacific sa Bicol International Airport ng Manila to Daraga, Daraga to Manila simula kaninang madaling araw ng alas 3 ng umaga hanggang ngayong alas 9 ng umaga. Kinansela din ang 2 biyahe ng naturang airline sa Birac Airport sa Catanduanes na Manila, Birac, vice versa kaninang alas 8 at alas 9:55 ng umaga.
Kansilado din ang 2 biyahe ng Cebu Pacific sa Masbate Airport sa probinsya ng Masbate. 2 biyahe din ang kinansila sa Naga Airport simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ela sa inilabas na pahayag ng Cebu Pacific sa kanilang website, marami anya sa kanilang mga empleyado at mga airport staff ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan sa Maynila, kaya naman naapektuhan ng operasyon ng naturang airline company. Mas inuna din anya nila na mabigyan ng ayuda ang kanilang mga empleyado at mas siniguro ang kanilang mga kaligtasan. Inabisuhan naman ng mga otoridad sa mga paliparan sa rehiyon ang mga pasahero na patuloy na inomonitor ang kanilang mga flights at i-update ang kanilang mga contacts para makatanggap ng notification at abiso sa kanilang mga biyahe. Simula naman kaninang alas 10 ng umaga, wala pang nakakansilang biyahe sa Bicol International Airport. Yan muna ang update mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. At para alamin po natin ang latest sa ating weather update, pakinggan po natin ang press conference ng Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito update sa binabantayan nating bagyong Gamey na dati pong bagyong si Karina. Huli natin itong namataan sa layong 515 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. At kung makikita nga natin sa ating satellite imagery, ay lumabas na ho ito na ating area of responsibility kanina 6:20 ng umaga. Yung taglay na lakas ng hangin nitong dating bagyong si Karina ay nasa around 140 kilometers per hour pa rin, malapit sa gitna, at pagbugso na umaabot sa 215 kilometers per hour. Pa-west-northwestward ang pagkilos sa bilis na 20 kilometers per hour. At kitang-kita nga ho dito sa ating satellite imagery, no, na patuloy na na-enhance nitong dating bagyong si Karina, itong southwest monsoon o habagat na magdudulot po ng malawakang mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon, particular na dito sa may western section ng Luzon. Narito po yung latest track nitong binabagtayan nating dating bagyong si Karina. May kita po natin, no, itong yellow circle, ito po yung areas na posible pa rin makaranas ng bugso ng hangin na dala po nitong bagyong si Karina. At may kita po natin, no, sakop pa rin po nito yung Batanes Islands, kaya meron pa rin po tayong nakataas na warning signal sa area po na yan. At base po sa ating latest track nitong binabantayan nating bagyong si Karina, ay ngayon ay posible pa rin po itong magkaroon ng interaction dito sa mountainous areas sa may isilang bahagi ng China or dito po sa may Taiwan area. So inaasahan natin na habang nagkakaroon po siya ng interaction sa landmass po dyan or sa mountainous areas, ay patuloy po itong hihina. At sa mga susunod na araw ay posible po umabot na lamang po ito sa storm category at eventually magiging depression o isa itong low pressure area sa mga susunod na araw. At nabanggit ko nga ho, no, dahil nga malawak pa rin yung sirkulasyon ng bagyong Karina, kaya nakataas pa rin yung ating tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes area. Asahan pa rin po natin ang bugso ng hangin sa nabanggit na lugar dala nitong bagyong si Karina. So, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall o heavy to intense na mga pag-ulan sa bahagi po na Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang dito po sa Metro Manila, Pampanga, Cavite, Batanes, Babuyan Islands at Occidental Mindoro, ngayong araw ay posible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit ko po na lugar dahil posible pa rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa yung mga inaasahan natin na mga pag-ulan ngayong araw. Pagdating naman po sa lakas ng bugso ng hangin, inaasahan pa rin po natin na itong southwest monsoon o habagat ay magdudulot ng strong to gale force winds ngayon hanggang bukas sa area po ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, pati na rin po sa buong bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar.
Pagdating naman ho sa kalagayan ng ating karagatan, pinag-iingat ho natin yung ating mga kababayan na maglalayag o hanggat maaari ay wag ho sila maglayag sa mga areas na meron ho tayong gale warning. Partikular na dito sa area ng Batanes, northern coast ng Cagayan, kasama po dyan yung Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa mga nabanggit na lugar, ito pong areas na may pula, yan po yung mga areas na hanggat maaari hindi natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mangisda, lalong-lalo na po yung may maliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan natin ang rough o yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan at posible nga hong umabot sa 4.5 meters ang wave height. Pero doble ingat din po ang paalala natin sa mga maglalayag dito pa sa may western seaboards po ng ating bansa o lalo na sa may western seaboards ng Luzon at sa eastern seaboards ng ating bansa dahil posible pa rin ang moderate to rough na sea condition. So doble ingat po sa ating mga kababayan na maglalayag dahil nga malakas ang bugso ng hangin na dala nitong southwest monsoon o habagat na magdudulot po ng malalakas din na mga pag-alon. Inihayag ng FBI Director na nagpalipad ng drone sa campaign rally area ang 20-year-old gunman na nagtangka sa buhay ni Donald Trump. Ginawa ng FBI Chief na si Christopher Wray ang pahayag ng humarap sa isang Congressional Committee hearing. Bukod dito, sinabi rin itong wala pang natutukoy ang mga otoridad na motibo sa assassination attempt. Nagpaputok ng isang R-style assault rifle si Thomas Matthew Crooks habang nagsasalita si Trump sa isang campaign event sa Butler, Pennsylvania. Sinabayan ng kilos protesta ang talumpati ni Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu. Layon ng Israel's leader na makakuha ng suporta sa ipinagpapatuloy nitong gera sa Gaza. Nagbigay ito ng talumpati sa isang joint session ng Kongreso, pang-apat na beses na ito. Gayunman, tumitindi ang political divisions kaugnay ng Gaza War at kapansin-pansin na wala sa joint session ang ilang dosenang Democratic members. Humigting ang bayanihan sa pagsagip at pag-evacuate sa isang senior citizen sa San Mateo, Rizal at isang residente sa Marikina na kinakailangan ng ilikas katuwang ang UNTV News and Rescue. Narito ang report ni Joshua Antonio. Dahil sa patuloy na pagtaas ng water level ng Marikina River kahapon, bunsod ng habagat at bagyong Karina, nakantabay ang team ng UNTV News and Rescue para sa pagsasagawa ng evacuation sa mga lugar na apektado ng pagbaha sa Marikina City at mga karatig lungsod nito. Habang binabaybay ng team ang lungsod upang makatulong sa pag-evacuate, nakatanggap ito ng tawag mula sa isang concerned citizen na taga San Mateo, Rizal. Agarang tumugon at narespondihan ng team. Katuwang ang mga residente sa Baybay Sapa, San Mateo, Rizal, ang isang senior citizen na kinilalang si Susana Zamora, 64 years old at hirap sa paglalakad. Dahan-dahan lang po. Bomba. Magpapala dyan sa hagdan ha. Dalawa po sa paa, alalay na. Dalawa po sa paa. Umabot na sa second floor ang baha sa tinitirhan ng matanda dahil na rin sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog. Kaya naman tinibag na ng mga residente ang likurang bahagi ng bahay nito upang madaanan. Habang na-deploy po yung aming team dito sa area ng Marikina, ay may itinawag po sa aming kinakailangang i-evacuate na senior citizen. Sabi nga ng mga nakakita, mahirap nga po yung kanyang sitwasyon dahil nasa second floor at medyo mataas na ang baha. Mabuti na lamang po ay may nakatulong kaming mga bystanders doon sa area, kaya nailagay po namin yung pasyente sa mas accessible na area. Matapos may sakay sa rescue vehicle ay kinuhanan rin ito ng vital signs upang masigurado ang kalagayan ng matanda at dinala na ito sa pinakamalapit na evacuation center. Samantala, isa rin tawag ang tinugunan ng rescue team na mula naman sa Marikina resident na kinakailangan ng ilikas. Okay na muna yung sigil niyo muna yung sarili po. At habang nag-iikot din po yung aming team, may itinawag din po sa amin mula sa isang concerned citizen na isang kababayan natin na nangangailangan din po ng evacuation. Kinuha po namin siya sa area po ng Santo Niño and dinala na rin po namin sa evacuation center.
Agad ring pinuntahan ng team at tinulungan sa paglikas ng sambahayan ng isang ginang sa Marikina City upang may salba pa ang ibang mga gamit nito dahil na rin umabot hanggang tuhod ang pagbaha sa kanilang bahay. Kasabay ng pagdagsa ng mga nangailangan ng tulong, walang sawang nakamonitor ang command center ng UNTV News and Rescue upang matugunan sa abot ng makakaya ng himpilan at ng mga DRMO ng kanikanyang lugar ang bawat concern at hinanaing ng caller sa gitna ng epektado ng bagyong Karina at Habagat. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino sa panahon na marami ang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha dulot ng bagyong Karina at Habagat. Ang mga security guard ng UNTV BMPI nag-ambagan mula sa kanilang sariling bulsa. Nagkusa silang mamigay ng mainit na kape at nilagang saging sa mga motorista na na-stranded kahapon. Ikinatuwa naman ito ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nabasa ng ulan. Nila, ang maliliit na bagay na ito ng kawanggawa ay malaking tulong sa kanila sa mga ganoong sitwasyon. Sa Malagasang Imus Cavite naman, nagtulong-tulong ang Members Church of God International para maghanda ng mga food pack, bigas, biskwit at iba pang relief items. Ipinamahagi ito sa mga kababayan natin na naninirahan doon sa tabi ng creek. Bagamat maagang nagsara, nananatiling bukas sa pagkalinga ng mga na-stranded na individual at motorista ang ilang mga malls. Ipinagamit nila ang kanilang mga restroom at charging stations. Nagbigay rin sila ng free wifi connection at parking sa mga nais sumilong at magpatila ng ulan at nagpahupa ng baha. May mga coffee shop at restaurant din ang namahagi ng pagkain sa mga security guards, maintenance staffs at maging sa mga dumaraang individual na na-stranded dahil sa mga pagbaha sa Metro Manila. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 5, versikulo 1 na nagsasabi, "Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.